Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. Senado kinalampag ng mga ralista matapos ipingpong sa Kamara ang impeachment complaint. Git naman ng Kamara, wala nang makakapigil pa sa paglilitis kay VP Sara. Sa pool sa CCTV, mga hold-upper na may Armalite pinuntirya ang isang hotel sa Pampanga. Sa Tondo, Maynila, DNVS driver nautaka ng mga hold-upper. Ibinaba sila malapit sa mga pulis. Misis na ayaw makipag-sex sa kanyang mister, 10 saksak ang inabot. 8 taong gulang na batang babae sa Iligan City natagpuang patay at naagnas na sa creek. Low pressure area na nasa bansa, posibleng maging bagyo. Alamin ang update. Eto na nga, isang member na lang, kumpleto na ang BTS. Jungkook at Jimin nakalabas na ng military at meron daw silang na-realize sa buhay. Pinuntirya ng mga hold-upper ang isang hotel sa Pampanga. Naghalughog sila at nilimas ang pera. Walang nagawa ang mga staff lalo't may Armalite ang hold-upper. Pero hinala ng mga pulis, laruan lang ang baril. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Pasado 2:00 sa madaling araw nung Biyernes nang pasukin ng dalawang lalaking ito ang isang drive-in hotel sa Magalang, Pampanga. May bitbit na mahabang baril ang isa at pareho silang may takip sa muka. Dumiretso sila sa cashier ng hotel at tinutukan ng Armalite ang bantay. Ang isa sa mga sospek agad dinampot ang cellphone ng lalaki. Nang makita ang isa pang staff ng hotel, nilapitan at tinutukan din siya ng baril ng isa sa mga sospek. Pagbalik, sa kanila pinasok ang opisina ng kahera. Dumiretso sila kung nasa ng kahan ng hotel, saka naghalughog at nilimas ang pera. Lampas 11,000 piso na laman ng kaha at 3 cellphone ang nakulimbat ng mga kawatan. Ayon sa staff ng hotel, inakala pa raw nila na customer ang mga hold-upper na sakay ng motorsiklo. Mga customer ko sir, hindi po namin kasi marami po kasi mga customer. Bisan nakatakip ko lagi yung mga customer, ayaw ko magpakita ng mga identity, ganyan po. Bago ang pang-hold up, nakuhanan pa ang mga sospek na sakay ng motorsiklo habang nagpapagasolina malapit sa hotel. Sa investigasyon ng mga pulis, may kasama pang isa ang mga sospek na nag-aabang lamang sa labas itong hotel. Mabilis na din naka-eskapo ang 3, lalo't along the highway lang din yung pinangyarihan ng krimen. Patuloy pang tinutugis sa mga pulis sa mga hold-upper. Lumalabas din sa investigasyon na posibleng airsoft gun at hindi totoong M16 rifle ang bitbit ng mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nabudol ang mahigit 20 driver na bumili ng TNVS account sa halagang 15,000 pesos pataas. Pagkabili raw nila, nag-deactivate din ang account. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Huli ka, huli ka, huli ka. Hindi na nakaporma ang lalaking ito sa harap ng isang convenience store sa Taguig nang biglang damputin ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group. Nagpapakilala ang suspect na si Alias Kurt bilang ahente ng isang transport network company o TNVS. Ang modus niya, magbenta ng TNVS account sa mga gustong maging driver o operator kapalit ang 15,000 pesos. Nung una, nakakapasok at nakakabiyahe naman ang kanyang mga kliyente. Pero makalipas ng 1 o 2 linggo, biglang ma-deactivate ang account. Pagkatapos, maniningil ulit ang suspect ng mas malaking halaga para mabuksan ulit ang account. Kabilang sa mga nabiktima niyan, si Fernando Los Reyes. Imbes na kumita, abunado pa siya. Tinaro niya may babalik yung 15,000. Ganito na daw gagawin niya, may bago siyang kausap. 35,000 ang sinisingil sa akin para ma-reactive po ako ulit. Masakit po kasi diyan po kami aasa sa trabaho na yan Depensa naman ng suspect, middleman lang daw siya na binibigyan ng komisyon. Yung pinaka-pinagpapasukan ko po, sila po talaga yung may koneksyon doon. Bali ako lang po, nagpapasa lang po ng kliyente sa kanila po. Iniimbestigahan ng Highway Patrol Group ang posibilidad na inside job ito. Baka raw may mga kasabwat si Alias Kurt sa loob mismo ng Transport Network Company dahil kaya nilang i-deactivate ang account. Sa ngayon, mahigit 20 biktima na ang dumulog sa pulisya. Nangangala pa ng mga ebidensya para maiangat sa large-scale estafa.
ang isasampang reklamo laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Lagpas kalahating araw, nagdiskusyon ng mga senador tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Merong nagkainitan, may nagsapawan at merong ding muntik ng manugod. Pero ang ending, ibinalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bago pa man mag-convene bilang impeachment court ang Senado, mainit na ang balitaktakan. Si Senator Amy Marcos sinenyasan si Senator Bato de la Rosa para umentra sa nagsasalita noong si Senator Risa Hontiveros. Para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath. Mainit talaga. Pero mas mainit si Senator Robin Hood Padilla. Tila susugurin pa ang kapwa niya senador na si Joel Villanueva na nagmosyon na mag-convene na ang impeachment court. Na bad trip dyan si Padilla. Pero ang ending naman, nagyakapan din. At nang mag-convene na nga ang Senado bilang impeachment court, nagdebate ang number 1 sa senatorial elections at ang number 1 sa bar exam. Hindi naman nakakain itong impeachment. Marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan tulad ng hustisya. Meron namang nag-good time gaya ni Senator Jinggoy Estrada na biniro si Senator Nancy Binay na first time suotin ang robe. Pero teka, ito namang sina Senator Amy Marcos, Cynthia Villar at Robin Padilla hindi nagsuot ng impeachment robe. Nakaredy nga ang outfit ng mga senator judges. Yun nga lang, nung nagbotohan na sila, ibinalik din sa Kamara ang Articles of Impeachment. 18 ang pumabor. Habang 5 lang ang bumoto tutol at walang nag-abstain. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, 8 taong gulang na babae natagpo ang patay sa gubat sa Iligan City. Mister na nasagad ang galit sa misis na ayaw makipagtalik na naksak gamit ang 2 kutsilyo. At mga nang hold up na TNVS driver sa Maynila, ibinaba ng biktima malapit sa mga pulis kaya sila natugis. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naagnas na ang bangkay ng 8 taong gulang na babaeng natagpuan sa masukal na gubat sa Iligan City. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Kayla Makantan. Umalis lang para makipaglaro pero hindi na nakabalik sa kanilang bahay ang 8 taong gulang na bata sa Iligan City. Naagnas at halos hindi na makilala ang 8 taong gulang na si Jana, hindi niya tunay na pangalan, nang matagpuan sa liblib na creek na ito sa Pulog 13, Barangay Buruan sa Iligan, alas 3 ng hapon nitong Lunes. Wala siyang saplot pang ibaba at hindi rin matukoy kung may mga sugat pa siya sa katawan dahil nasa advanced state of decomposition na siya. Yung forensic unit natin, nagkagat sila ng soko and nagkuha sila ng mga DNA samples doon sa bangkay ng Mainon para ma-determine talaga natin yung cause of death. Hapon nitong June 5 nang mag-report ang magulang ni Jana sa otoridad na nawawala siya. Ilang oras na kasi ang nakakalipas mula nang huli nila siyang makita na sumama sa iba pang mga bata matapos maligo sa dagat. Alas 3 na ng hapon nitong Lunes nang madiskubre ang bangkay niya matapos mapansin ng isang residente ang masangsang na amoy sa isang bahagi ng gubat. Ngayong araw inaasahang lalabas ang resulta ng autopsy para malaman kung ano ba talagang ikinamatay ng bata. May ilang persons of interest ng tinututukan ng mga polis. Nagbabalita mula sa frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Binaril at pinatay sa loob ng kanyang bahay ang isang babaeng empleyado ng barangay sa Cotabato City.
Kinilala ang biktima na si Norsana Lipoles. Kwento ng kanyang kaanak, 2 armadong lalaki ang kumatok sa kanilang bahay. Hinanap nila si Lipoles saka binaril sa ulo. Agad tumakas sa mga salarin. Iniimbestigahan na kung sino ang nasa likod ng krimen at kung ano ang kanilang motibo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Bukas na mapapanood ang Proudly Pinoy Netflix docuseries ng una sa lahat anchor na si Jiggy Manikad. Samantala, sa darating na June 18 naman, mapapanood na ang pelikulang Flower Girl ni Sue Ramirez kasama po ang inyong lingkod. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinari. Ang babaeng nawala ang kanyang pagkababae. Ano ang mangyayari? Diyan iikot ang kwento ng bagong movie ni Sue Ramirez na Flower Girl. Si Sue, proud sa mensahe ng pelikula na tatalakayin ng gender politics at womanhood. This movie doesn't only ask for equality, it demands it. Kasama sa cast ng Flower Girl sina Jameson Blake, Martin Del Rosario, drug artist na sina Maxi at Angel, pati na si Frontline Pilipinas showbiz anchor Jervy Wrightson aka Khaled Karen. Napaka-gender sensitive nitong pelikulang ito and I'm so happy na ipapalabas siya ngayong Pride Month. Kwento pa nga ni Sue, mas lumalim daw ang pagkakakilala niya sa kanyang sarili dahil sa role niya sa movie. Samantala, excited din siyang makabanding ang mga kapatid nating sa Hong Kong para sa MQuest Ventures event na HK Fest kung saan libreng mapapanood ang mga pelikulang Song of the Fireflies, Gomburza at The Kingdom. At eto pa nga! Ano ba yung Filipino? Inilabas na rin ang official trailer ng docu-series na I Love Filipino, hosted by una sa lahat anchor Jiggy Manikad. Sa 5-episode series na iyan, ikukwento ni Jiggy ang iba't ibang aspeto ng ating pagiging Filipino. Mula sa musika, sining, pagkain, arkitektura, pati na ang timpla ng mga sausawan that makes us very Filipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, lalaking binuli raw noon na maril sa dati niyang eskwelahan. Hindi bababa sa 10, patay. TNVS driver na hinold up sa Maynila nautakan ang mga hold-upper. At BTS members Jimin at Jungkook nakalabas na sa military service. Si Suga na lang ang kulang. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Bistado ang isang nagpakilalang staff ng airport na nag-aalok umano ng Peking departure stamp sa pasaporte. Modus umano yan para makalusot agad sa immigration. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. NBI kami ha. Kasi na-mention yung pangalan mo na na nag-e-escort ka. Yung pasahero, oo. Meron. May conversation eh. Hindi na nakapalagpa ang babaeng yan ng pusasan ng mga ahente ng NBI International Airport Investigation Division sa NAIA Terminal 3. Ang inaresto, nagpapakilala raw ng technical support staff. Nabisto siya ng maharang ng immigration officer ang isang pasaherong Pinoy na papunta sanang Malaysia. Pinangakuan daw siya ng suspect ng easy access palabas ng bansa sa halagang 120,000 pesos. Matapos tatakan ng Peking pantatak, inaabandona na nila yung passenger. So yung passenger with the fake stamp, bahala ka na kung paano ka dadaan sa immigration at makakapasok sa boarding gate. Yun yung kanilang modus, literally scamming other people. Napag-alaman naman ng NBI na mula sa Malaysia ay pupunta sa Myanmar ang pasaherong biktima. Susunod sa boyfriend and maghahanap din po ng trabaho sa Myanmar, which is medyo delikado itong Myanmar dahil ito po yung palaging pinupuntahan ng mga
Pilipino na nagiging scammer. Iniimbestiga na rin kung may kasabwat pa sa loob ang sospek, lalo't online lang din nakikilala ng sospek ang biktima. Pag tiningnan po ng ordinaryong mamamayan, parang regular departure stamp. But pag tiningnan po ng immigration officers, makikita napakadaming mga inconsistencies doon sa mismong pantatak. Mariin namang itinanggi ng sospek ang paratang. Hindi ko rin po kilala yung tao. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Walang habas na namarilo sa eskwelahan ang isang biktima umano ng pambubuli sa Austria. 10 ang patay. Base sa investigasyon, shotgun at pistol ang dalang armas ng lalaking dating estudyante ng naturang paaralan. 6 na babae at 3 lalaki ang kanyang pinatay. 12 ang sugatan. Pagkatapos mamaril, nagbaril din sa sarili ang suspect. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pambubuli nga ba sa suspect ang siyang nagudyok sa kanyang pamamaril. Susunod, News 5 exclusive. Mister sinaksak ng 10 beses ang kanyang misis na ayaw raw makipagtalik. Mga House Prosecutor, naninindigang tuloy na tuloy ang pagliliti sa impeachment ni VP Sara. Wala na raw makakapigil pa niyan. At BTS Jungkook at Jimin meron daw na realize nang pumasok sa military. Ano kaya ito? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Hindi raw magka-level ang Senado at Kamara sa usapin ng impeachment ayon kay Senate President Chis Escudero. Kaya naman dapat lang daw na sumunod ang Kamara. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, ano pa mga sinabi ni SP Escudero? Julius, sinabi nga ni Senate President Chis Escudero na nanindigan siya na hindi ipinatitigil o tineterminate ang impeachment proceedings at nananatili ang jurisdiction nito sa ilalim ng Senate Impeachment Court. Yan ay kahit pa matapos na pagbotohan sa pamamagitan ng isang motion kagabi sa Impeachment Court na ipapabalik o ipinababalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi magkapantay ang Kamara at Senado pagdating sa impeachment proceedings. Ito ang iginiit ni Senate President Chis Escudero, kaya dapat lang daw sumunod ang Kamara sa Senate Impeachment Court matapos itong ipabalik ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Kabilang sa mga hinihingi ng Senado sa Kamara ang patunay na tumalima sila sa konstitusyon na isang verified impeachment complaint lang sa loob ng 1 taon. Dapat ding ipahayag ng susunod na Kongreso na isusulong pa rin nila ang impeachment complaint na nagmula sa 19th Congress. Kanselado naman na ang dapat sanay presentation of articles of impeachment sa Senado ngayong araw. Pero kahit ibinalik ito sa Kamara, nilinaw ni Escudero na hindi nila ibinasura ang impeachment case. Nasa kanila pa rin daw ang jurisdiction nito. Walang nagsabing na wala ng jurisdiction. Pakibasa po yung motion ni Alan. Pakibasa po yung, siguro hindi rin panawagan ko dun sa 5 kasamahan naming dakdak pa rin ang dakdak sa dismissal. Nakalagay doon, without dismissing, without terminating. Katunayan, pinadala na kay VP Sara ang writ of summons ngayong araw. May 10 araw ang bise para sagutin ito. Pinapaharap din siya sa impeachment court sa petsa at oras na isiset ng presiding officer. Wala pang tugon si VP Sara na nasa Kuala Lumpur, Malaysia para sa isang personal trip. Sa gitna nito, naniniwala ang ilang senador na pinagplanuhan ang pagpapabalik ng impeachment case sa Kamara. I'm disappointed at the turn of events. Parang may gaslighting na nangyari. Hindi kaya gumamit ng iba't ibang mga salita para malito tayo. Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, hindi scripted ang nangyari kagabi. Scripted? Magsuntukan na nga si
Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto nyo, suntukan. Pero legal nga ba ang ginawa ng mga senador? Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, unconstitutional o labag ito sa saligang batas. Dapat nga raw ang defense team ni VP Sara ang mag-question nito at hindi ang mga senator judge. That should be brought up by the defense. The judges themselves cannot trace that because they are supposed to be impartial. They should not. That is favoring one side already. Pwede raw itong iakyat sa Korte Suprema ng sino mang gustong magreklamo. Julius, ito na yung huling araw ng sesyon bago tuluyang magsara ang 19th Congress ngayong linggong ito. So far, wala na munang impeachment matters sa pinag-uusapan sa plenaryo. Sabi ni Senate President Escudero, nais silang tumutok ngayong hapon para maihabol lahat ng mga priority bills sa pinag-usapan kasama ni Pangulong Bongbong Marcos. Ongoing din bago ako tumayo dito for live yung isinasagawang valedictory address at commendation para sa mga graduating senators, yung mga hindi na nila makakasama sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo. Kasama na sila Senators Nancy Binay, Grace Poe, Bong Revilla, Francis Tolentino at yung ilan pang mga senador na hindi nanalo or nag-graduate at nakatapos na ng 2 termino. Julius. Maraming salamat, Mean Los Baños. Hindi na raw mapipigilan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagbalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa Kamara. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ng House prosecutors sa utos nga ng senator judges sa kanila? Yes, Cheryl, aminado nga itong mga House prosecutors na naguguluhan at nalalabuan po sila dito nga sa desisyon ng Senado na ibalik po sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang susunod nilang hakbang maghain po ng motion to seek clarification dito nga sa impeachment court. Kaunay nga po ng ilan sa mga kanilang utos gaya ng pagpapacertify na hindi po labag doon sa 1-year prohibition rule ng konstitusyon itong impeachment complaint. Nanindigan si House Prosecutor Jervil Luistro na sumunod sa saligang batas ang Articles of Impeachment na sinumite nila sa Senado. Dahil dyan, hindi raw muna nila tatanggapin ang utos ng Senado na tumatayong impeachment court. Gayunman, nilinaw ni Luistro na hindi ito nangangahulugang sinusuway nila ang utos ng senator judges. Gusto lang daw nilang maliwanagan tungkol dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Luistro. We do not defy. We do not disobey. We are merely deferring receipt of the same to give way to the clarification of all these issues. Tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore. Tungkol naman sa ikalawang utos ng Senator Judges na ipaalam ng Kamara sa ilalim ng 20th Congress na handa at willing silang ipagpatuloy ang impeachment complaint, imposible raw yan ayon sa House Prosecutors. Hindi pa naman daw kasi nagko-convene ang 20th Congress at kailangan pang mag-adjourn muna ang 19th Congress. Welcome naman daw sa House Prosecutors ang paghahain ng summons ng Senado sa kampo ni VP Sara. Ang ibig sabihin lang daw nito, kinuha na ng Senado ang jurisdiction sa kasong ito kaya mas malinaw na tuloy ang impeachment trial. Pakinggan natin ito. Tapos na po ang trabaho ng House of Representatives in as far as initiating the impeachment complaint is concerned. Hindi po tama na ito'y aming amyendahan at lalong hindi tama na ito'y aming withdraw. As a matter of fact, the ball now is in the hands of the Senate. Sinabi rin ng House Prosecutors na hindi porket 18-5 ang boto ng Senator Judges para ibalik sa kanila ang Articles of Impeachment ay ibig sabihin ito na rin ang boto ng mga senador sa impeachment trial. Posible pa raw na magbago yan lalo na kung ilalatag na ng prosekusyon ang ebidensya nila sa impeachment trial. Naniniwala naman ang ilang House Prosecutors gaya ni Bukidnon 2nd District Representative Keith Flores at Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na sinusubukang i-delay ang impeachment
impeachment proceedings pero hindi raw ito hadlang sa pagpapatuloy nila sa kaso. Wala pang naipresenta na ebidensya. Siguro pag nakita na ng mga tao at saka yung mga senator judges yung mga pieces of evidence, baka magbago po ang isip nila. Cheryl, plano nga ng House prosecutors na ihain po ngayong araw yung motion to seek clarification. Pero nanindigan din sila na nasa Senado na po ang bola para sa impeachment trial ni VP Sara. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Sa ibang balita naman, 10 saksak ang inabot ng isang misis na tumangging makipagtalik sa kanyang mister. Nasa frontline ng balitang yan ang ating News 5 Visayas correspondent, John Aroa, exclusive. Duguan at tadtad ng saksak ang 30 years old na ginang nang isugod sa ospital sa Mandawi City. Ang itinuturong suspect, mismong mister ng biktima. Agad namang dinampot ng mga otoridad ang kanyang asawa. Sa eksklusibong panayam ng News 5 sa 40 years old na suspect, sinabi niyang napuno siya sa kanyang asawa dahil isang buwan na raw silang hindi nagtatalik. Tanong ko siya, tinatanong ko lang yung misis ko kung nire-regla pa ba siya. Bigla nagalit. Sabi, ba't daw ako tanong ng tanong? Kaya nasampal ko siya sa bibig. Dagdag pa niya, nakikipaghiwalay na rin daw sa kanya ang kanyang misis, kaya lalo siyang nagalit. Kumuha siya ng 2 kutsilyo at pinagsasaksak ang biktima. Hindi bababa sa 10 saksak ang tinamo ng kanyang misis. Kwento ng mga kapitbahay, away-bati talaga ang mag-asawa dahil siloso ang suspect. Abot langit naman ang pagsisisi ng mister sa kanyang ginawa. Mamaya ko pa sa ilo siya. Humihinga ako ng kapatawaran sa asawa ko. Huwag mo sana akong ikulong dito. Kahit para lang sa ating mga anak, para masuportahan ko pa rin sila. Kahit di ka na makapagbalikan sa akin, tatanggapin ko. Nagpapagaling na ang biktima sa ospital habang mahaharap naman ang lalaki sa kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. Nautakan ng isang TNVS driver ang grupo ng mga hold-upper sa Maynila. Pinarada ng biktima ang sasakyan niya malapit sa police outpost para ipahuli ang mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sa pool, sa kuha ng CCTV na pumarada ang kotseng ito sa bahagi ng Honorio Lopez of Boulevard sa Tondo, Maynila. Nagmamadaling bumaba ang ilang sakay nito at kumaripas. Hinabol naman sila ng mga pulis. Ang mga nanggaling sa kotse, mga hold-upper pala. Base sa investigasyon, nagpanggap munang mga pasahero ang 4 na sospek at binok ang bibiktimahin sana nilang TNVS driver. Pero nakatunog ang driver sa masama nilang balak. Buti itong TNVS driver natin alisto na napaginalaan niya na kagad. Pinarada mismo ng sasakyan, sabay baba, sabay sinabihan kagad yung pulis natin na may mga hold-upper sa loob. At dahil alerto yung kapulisan natin. Nagtangka umanong mamarilang isa sa mga sospek habang tumatakbo pero hindi ito pumutok. Dahil dyan ay nahuli siya at isa pa niyang kasama. Nakumpiska ang baril na ginamit din sa pang-hold up. Nakatakas naman ang 2 pang kasabwat na mga sospek at patuloy na tinutugis. Itinanggi ng 2 nahuli na sangkot sila sa pang-hold up. Nagbubok kumbaga sumama lang kami sa nila. Mag-inuman lang daw po. Nagulat na lang po kami. Na-hold up pa mangyari. Ayon sa mga pulis, labas-masok na sa kulungan ang mga sospek at dahil sa iba't ibang kaso, gaya ng paggamit ng illegal na droga, murder at child abuse. Sinampahan na ang mga sospek ng reklamong illegal possession of firearms, robbery at direct assault. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Magandang gabi mga kapatid. 2 sama ng panahon ang ating binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong bagyo sa labas ng ating PAR. Ito po ay ang bagyong may international name na Wutip. Ito po ay nasa around 65 km per hour ang lakas ng hangin, malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 80 km per hour. Yan po ay nasa tropical storm category at kumikilos po yan pa-west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. Ito po ay hindi natin nakikitang mag-landfall or tumama sa ating bansa, pero ito po ay nagpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Kasama nitong low pressure area sa east,
Philippine Sea. Ito pong low pressure area ay huling namataan ng Pag-asa sa around 600 kilometers east ng Baler Aurora. Ayon sa Pag-asa, ito po ay nasa medium chance o nasa medium po ang chance nito maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. If ever yan po ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, yan po ay papangalan ng Bagyong Auring o ang ating unang bagyo ngayong taon. Ito pong dalawang sama ng panahon na ito ay hindi natin nakikitang mag-landfall. Itong tropical storm motif ay tutungo lamang po dito sa may area ng southern China. At ito namang low pressure area na posibleng tawaging Bagyong Auring ay tutungo naman dito sa area ng Taiwan. Ganun pa man, hindi man natin inaasahang mag-landfall or tumama sa lupa, ito po ay nagpapalakas pa rin ang ating habagat or southwest monsoon. Dahil sa ating habagat, asahan pa rin po natin mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Mas marami po yan dito sa areas ng Zambales, Bataan, kasama na po dyan ang Occidental Mindoro. Hanggang 200 mm na pag-ulan po yan o heavy to intense. Yan po ay posible nang magbabaha at magdulot po ng mga lawakang flash floods at landslides. Kaya doble ingat po tayo dyan. Asahan din po ang mga paminsang-minsang pag-ulan dulot ng habagat sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Kasama na po dyan ang Bicol Region, maging dito sa areas ng Sorsogon, Albay, Catanduanes. Kasama na rin po dyan ang Calabarzon, lalong-lalo na sa area ng Cavite at Batangas. Meron din po tayong mga inaasahang pag-ulan sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kasama rin po dyan ang areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija at maging dito sa area ng La Union at Pangasinan. Bukas, mas madadagdagan din po yung ating mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Benguet at Baguio City. Posible rin po ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalong-lalo na sa Western Visayas. Kasama na rin po dyan ang areas ng Caraga at Davao Region, maging dito sa Zamboanga Peninsula, maging dyan sa areas ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maulap na panahon at paminsan-minsan pag-ulan. Epekto pa rin po yan ng ating habagat or southwest monsoon hanggang bukas. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin po natin ang pagdadala ng payong at anumang pananggalang sa ulan. At mag-ingat po tayo kapag meron tayong nararanasang thunderstorms. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Si BTS Suga na lang ang kulang at kumpleto na ulit ang 7-member global K-pop group na BTS. Earlier today, na-discharge na rin mula sa mandatory military service sina Jimin at Jungkook. Hindi nga po magkamayaw ang fans na naghintay sa paglabas ng dalawa. Bukod sa pictures at cutouts, may floating balloons at banners pa. Si Jimin, may matinding realization daw sa military life. Si Jungkook naman, sobra-sobra ang pasasalamat sa kanilang mga military senior at supervisor na ginabayan sila ng husto sa buong panahon ng kanilang military service. 코로나부터 해가지고 저희 군대까지 꽤 긴 시간이었는데 계속 기다려주시고 해서 너무 감사합니다. 오늘 전역을 했기 때문에 앞으로 저희가 계속 그려나가던 그림을 앞으로 그려나가면 되지 않을까 싶고 더 좋은 모습 준비해서 보여드리도록 하겠습니다. 정말 저희랑 같이 이제 생활하신다고 너무 고생 많으셨고 또 잘 챙겨주셔서 너무 감사했다고 말씀드리고 싶습니다. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. At yan na mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.